Alright mga Nike 2 for today's video. Punta tayo ulit Karatsat. After 10 to 11,000 kilometer, pacheck na natin ito sa Cyber. Nakonsumo ko lang yung 11 to 10,000 kilometer na yung mga tol. Siguro mga 5 months to 6 ganyan. Kasi daily ko siya ginagamit mga tol. Pinandi-deliver ko siya mga tol. Yan talaga. Magagarantisado, hindi garantisabog. Ayan, nakaset yung eraser natin ngayon na ECU na application. Tingnan natin hanggang saan pumapalo yung RPM natin, no? Kasi wala tayong di ba? Digital kung gamit natin. So tingnan natin kung ilang RPM siya pumapalo. So papa-maintenance tayo ngayon kasi nalalamyan na ako kay Cyber. Natutumala na talaga ako actually. Nabago din kaya. Tsaka medyo masakit sa bulsa. Ang pagkakarga mga tol para lang sa may mga extra na pera ha. Kita-kits tayo sa maluwag na daan, no? Bilis din pala ng Sigma na 250 na Rusi. Bilis din, no? Siyempre 250 yan. Pero ata eh. Hindi siya 4 valve, 2 valve lang. Dito lang sa likod mo. Ba't parang ang dulas ng ko? Dulas ng Euro grip ko ngayon ha. Tigas kasi. Aba. Ay, sa salpak si tapos ngiti-ngiti siya. Mananay Raider oh. Bilangking si NMAX. Tara guys, medyo open. Tara. Okay, 9,000 RPM. 9,000 lang. Bumabagsak ng 8K. 8.7. Hand sign. Ngayon ko lang ulit na patakbo ng ganito guys. Yahoo! Up. Tole no 175cc. Tara kaya, tambahan na kita. Oh ako too. Gulat yan. Tanginang mayroon ng tulin. Tulin ba boss? Bagal nga, kaya babayo ka lahat eh. Bira, pare, bira! Tulin pa rin naman pala. Bakit lang yung Uy, putik, tulin. Puta tayo magpreno. Ay, putik ka. Ang hirap magpreno kailangan na magbigdis Alright guys, so nagpagas lang tayo dito sa may Shell. So naubos yung 4 liters natin sa 89 kilometers to 90 kilometer. Kasi bali 3.6 line na karga ko to 93 pesos. Ang taas ng gasolina dito sa may Malolos na ba to? Racing nila 79 per liter. Grabe. So yun yung gas consumption ko mga ito for 90 kilometer halos naubos din yung 4 liters natin bali yung tank kasi na itong MIA 125 4.2 lang. So kung i-divide natin siya sa 4, si 90 22 km per liter yung gas consumption na itong motor natin. 160cc naka eraser ECU. Ang sakit sir. Diba? Parang may kulang sa takbo niya. Pero mas umokay yung takbo niya ngayon kumpara nung nakaraan. Ngayon lang siya nabira-bira, nabanat-banat eh. Woo! Kalokan na, grabe, ah, napakainit ngayon sa Maynila. Grabe ang init, shit. 160
gagawin pa ng lalamog talaga oh. Oh! Net bira. Putik ko. Shit. Makatawid dito sa ano no. Kasagasahan yan, tibog. Alright mga tol, so kanina pa tayo dito kala Chet. Marami lang silang ginawa. So, dito na tayo. Pinakas si Cyber. Baling gagawin natin dito, refresh maintenance tayo. No? Kasi na medyo matamlay siya. Tapos check natin yung pangilid. Setan ulit natin. So ito yung throttle body ko, 32mm, MTRT, stock head. Buo ang valve spring, buo pa naman. Pantanggal ka na. G. Ibili. Lubog yung belt. Ito mga tol, ang ganda yung panggilid natin, walang tagas. Ano lang, maligabok lang talaga siya pero ginagamit eh. Bola natin, buo pa rin gagamitin natin, straight 8. So magbabayad tayo ng center spring, babalik natin yung 1,000. Nilatchet na center spring, mapakita ko sa inyo. Okay ba yung straight piece? Okay pa, matigas pa. Hindi pa lumalaba. Shoutout. Ano natin to? Kay Papa John's Motor Vlogger. Okay. Nakuha natin ng 12.4. Kasi itim pa daw eh. Good tayo sa dulo. So testing natin, top speed natin. Tignan natin. Bago tayo ng mga clutch spring. Doon sa pinag-testingan natin, basic to 140 eh. Lakas talaga yung motor na to, 140 inaabot ko doon, pero ngayon tumutukod siya 120 lang. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil binago yung gilid eh. Testing ko ulit dito.
engine temperature naging 11.8. Kanina 12.4 na eh. Tignan natin kung magbabago. Gagawin ko naman, papalamigin ko yung makina niya. Tapos kasi may unit na eh. Kanina 12.4 na tayo. Sa engine temp niya na 84. Sa engine temperature 103 na tayo. Pag sa 103 naman na siya, sobrang init na ng engine. Nangyayari, nalulunod na siya. So ngayon nagbawas tayong fuel. So, pagdating natin sa 11, nagbawas din tayo. Naging 93 na lang yung nilagay natin kasi nag-a-adjust nga siya. Pag uminit yung engine niya, nalulunod. So yun yung nararamdaman ni Papa din dito sa motor. Ayun o, mataas yung engine temp niya sa 108. Malamig, good siya. Pero kung init na yung engine, ipabago. Adjust ko muna ulit guys. So kung sobrang lamig ng engine niya, iba yung temperature niya. Tapos pag uminit, iba din. So yun, ina-adjust ko muna para malaman. So gagawin ko ngayon, pinapalamig ko muna. Laki rin ng pinagbago simula nung nawala yung gilid. Kasi dito pa rin naman ako nagtotono eh. Same as pa rin sa dati. Ito pa rin yung lugar na yun. So naabot na lang natin 120, hindi na nga yung 240. Una kaya eh. Sobrang lakas kaya na ito. Nagwa 140 ako dito. Ngayon 120. Kailangan talaga ganda rin yung gilid mo. So ngayon nagbaba tayo ng gilid eh. Malaking tulong talaga. Lalo na pag loaded engine ka din. Tapos yung hiyaw ng engine, nagbago din. Kasi dito ganito ganang ginamit ko eh. Responsive to eh. Pero ngayon kaya ng pinagbago. Sobra. Doon pa rin naman yung power. Testing ko ulit. So, gina natin. Sabihin natin galing sa cold start ito, bumaba na yung engine temp. Ito na yun, ito na yun. Ito na yung pinaka-tono nito. Less na
malakas na talaga siya. Wala na siyang problema. Yun, kahit sa mga 60% ng throttle, 60, 70, 80, okay naman yung AFR natin. Guys, so sana naririnig nyo ako. So dito na tayo sa may EDSA mga tol. Bali, anong nangyari, dalawang toning ginawa ni Fritz o ni Onyx kanina yung tuner natin. Street tuning yung ginawa, no? So isang pang malamig, isang pang mainit para may pagpipilian tayo ng tono. Kasi hindi pa pwedeng isang tono lang eh. Kaya ginawa ni Fritz, ang EFR na kasi nasa 12.4 lang hanggang 12.8. Pagka kunwari malamig 12.4, so mag-reach siya, maglilin siya ng at least 12.8. Pag malamig naman, mag 12.8 tayo para habulin niya yung 12.4. Ewan ko tama ba explanation ko, basta parang ganun. May adjustment na mangyayari. So as of now, bumalik na sa sigla yung motor, pero hindi na tulad ng dati guys. Pero mas maganda pa rin daw yung tono noon. Yung unang tono natin nung nag 136 kph tayo, yun yung pinamagandang tono na nangyari. So sabi ni Onyx kasi mga tol, yung tuner natin, ang alam niya kasi nagpalit tayo ng center spring tsaka latch spring, no? So binalik natin nga, pinabalik nga kasi ni Chet. So yung center spring kasi natin from Chetworks Official na sarili nilang gawa is malambot na. 1,000 RPM lang yon, pero mas mahaba yun kumpara sa stock, at mas mahaba yun kumpara sa mga nabibili natin sa mga aftermarket like JBT, MTRT or ibang brand. So mas mahaba yung gamit nila Chetworks Official na center spring. Dito na nakatono sa kanila, yun na yun para dito. So which is na bago nga, kaya nag-adjust ulit ngayon. So dapat bumili ako kanina ng center spring na bago from Chetworks. So wala tayong budget, out of budget na tayo. So kailangan ko dito palit ako center spring. Kung maaari pati clutch spring, taasan natin kahit yung 1.5 para mas may hiyaw siya. Kaya lang mahiyaw ngayon, kung maririnig nyo, yan kasi bagong refresh yung makina natin, bago linis CVT natin. So katagalan, pag tumagal ito mga tol, lalamya ulit to. Kaya kailangan natin ng buhay na spring or mas matigas na spring. Kailangan kung bibili tayo ng spring, kala Chetworks lang kasi nakatono na yung panggilid natin para kala Chet. Meron tayong dalang center spring, matigas for sure. This is 4S1M 18 RPM, kaso sobrang tigas naman na ito mga tol. Kung pwede mangyari dito, yung belt natin tsaka yung torque drive natin magka-stopper dito dahil sobrang tigas na ito. Pwedeng masira yung torque drive natin agad at tsaka yung belt, no? Mahirapan, may stress. Kaya yun sana ikakabit ko, kaso sabi nila hindi ubra, masyadong matigas yan, pura RPM na lang yan, hindi ka uusad dyan, pura hangul-ngul yan, pura ungol, ganun. So hindi natin kinabit. So sumunod pa rin ako kahit na binili ko yung 18 RPM na 4S1M na yun. ay. So medyo madugo lang yun sa pagtatono pag hindi mo sa ulo yung CVT brand na ginagamit mo. Dapat talaga alam mo paano siya tonohin mga tol. Kunyari kung ang brand ng gamit yung CVT, RS8, JBT, MTRT, Speed Tuner o kung anong brand dyan, doon yung patono, doon sa expert. Sa expert nung mismong brand na yun, kasi mahirap kasi iba niya papatono, pipilit yung gusto niyang takbo, kaya hindi nga nila kaya tonohin yung gano'ng set na panggilid. Okay, so kanya-kanyang skills yan mga tol, no? Kaya respect natin yan, respetuhin natin yung bawat brand, no? So para tarating natin to, maya lang hanap lang ako ng spot na mahaba tulad ng dati, subukan natin siya ulit. So stay tuned lang kayo mga Kanay 2. Alright, testing. Maikli lang to. Shit, nakakatakot. Ano ba yan? Dilim. Guys, oh, basic sarap pag bagong refresh. Parang tipong kada biga mo responsive.
Alright guys, so testingin na natin. Sana makapag top speed tayo dahil medyo maraming kasabay. Let's go. Baka pa ng voltahe ng battery ko. Ganon, di nagcha-charge. Nalanganan yung truck. 900. Nakakatakot, boss. Baka bigla may tumawid ka, no? Ikaw ulit. Partida mga tol. Ano pa lang to, yung langis natin, change oil na to. Pag uwi ko, change oil na kasi 1K auto na. Last pack na rin yung langis. Yung spring natin malambot na. Kailangan yung clutch spring 1.5. Tapos yung center 1K. 1K na matigas, na mahaba, tulad doon kay Chet. Ganda manakbo, smooth. So yung mga ito, tamang tuning lang. Tamang tuning, tamang pagilid, at tamang engine build. Sasaya ka sa sarili mong karga, di ba? So kung gusto niyo maranasan yan, bisita lang kayo sa Jetworks Official. By the way guys, this is video. Lahat ng mga ina-upload natin, not sponsored. Lahat yan binabayaran natin. Yun ang tuloy, no? Kaya tayo pulin to. Takot yung angkas niya. Walang helmet eh, hintulin. So ang pagkakarga mana ito para lang sa ano, para sa may mga extra budget lang. At hindi ko na rin pandi-deliver to. Ang lakas sa gas, grabe. Pero nyo yung isang araw ko 600. Siguro mga 13 hours ko papasukin yun, 12 hours kung tuloy-tuloy yung booking. Ubus shot sa mata ng ilaw na ito na idol. So kita-kits sa sunod ng mga vlog mga na ito. Siguro ito na rin yung last natin na pagbablog tungkol dito kay Cyber, no? So hindi ko na siya i-big bulb mga tol. As of now hindi ko na siya i-big bulb. So update ko na lang kayo kung ano man yung maging plano ko ulit dito kay Cyber. Pero sa 160cc touring set, stock head, big cams, naka racing ECU na eraser, RC Mini 5. Masaya na ako mga tol. Hindi ko na rin kailangan mag-gearings, no? Masaya na ako dito. Maintenance well maintained lang kailangan. Tapos ride safe always. And maraming salamat sa mga tumabas ng video na to. Kita-kits sa susunod ng mga vlog. Ride safe always. Peace. Night 2. Let's go. Brup brup gaspol.